Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga pag-alisya kano agam Islam, mapya magabisal kano. Sa ganun din po sa mga kapatid po natin na mga Christian, isang pagbati po na magandang gabi po sa ating lahat. At ganun din po sa mga kapatid po natin na nasa ibang bansa, magandang hapon po sa inyo dyan. At lagi po natin sinasabi na sana ay nasa maayos kayong kalagayan at nasa malusog nga pangangatawan ang bawat isa sa inyo. So guys, ay paparinig ko lang po sa inyo yung mensahe po ni... Alam niyo, sa totoo lang sinasabi ko nga sa kanila, alam niyo, kami mga Pilipino, nahihiya din kami maghingi ng hingi. Mahiya din tayo maghingi na manghingi. Kaso lang, wala tayong option, wala tayong mahanap ng trabaho, wala tayong income. Ayaw natin na manghingi. Kasi nahihiya tayo. Ganon ang mga Pilipino. Mahiya din. Pero wala na makain. Kaya hingi na lang. Pero ang gusto natin na magkaroon ng sariling hanap buhay na makapagbili ng pagkain, mapaaral yung mga anak at kung anumang mga kailanganan pa sa pamilya, lalo na medikal, gamot, tambal, atong paliton, natay mapalit. Kaya akong lolo Ikson, kabalo mo ako lolo namatay. Ayan po guys, ang tanong po natin dito, ilan taon po si ex-senator Manny Pacquiao sa Senado? Sabagay, wala namang naging record na nangurakot. At okay na yun. Kahit ilang taon ka sa panunungkulang bilang opisyal ng bansang ito, pag wala ka namang record na corrupt, nangungurakot ka, para sa akin okay na yun kaysa ilang taon sa serbisyo may kasamang kurakot pa. Ayun ang malala, yun ang masama, dahil wala nang maimbag sa may tulong sa bansa po natin, ay dagdagan pa niya na may isa siyang kurakot. Yun ang pinaka problema sa dito sa bansa po natin. At kayo nang bahala mga kababayan, kasi itong si Senator Manny Pacquiao, ex-Senator Manny, so grabe, parang kahapon pa po, balikan po natin, parang kahapon pa po yung mga banat niya sa pamilya Marcos. So matindi po. Ngayon nagiba talagang dito sa bansa natin pagdating sa politika. Talaga naman balimbing yung mga tao. So tuloy, Sir Manny Pacquiao. Ang nag-iilang lang to niya, wala yung may laging pang-hospital, namatay na lang yung taon siya. Kaya wala tungkol sa kapobre. Yung una na exo niya, di din ako gusto nga maagian, ma-experience sa mga Pilipino. Kay, kitang tanan tri, mula pa irabiata. Kung sa mga kadako si Umpera, kung sa mga kadagan si Umpera, kadako si mga lupain dire, kaptangan dire sa kalibutan nagsuon. Pag mawala na tayo dire, mamatay ta. Lain na po tagiana. Correct. Tama ka po. Ay iba na ang magmamayari niyan pag ikaw ay mamamatay na. Yung mga anak mo, di ba? At ang pinakamagandang legacy na maiiwan mo sa mundong ibabaw ay yung mga magandang gawain. Sige, tuloy. Sir Senator. Pero, timanin ninyo, ang
importante kanang ligasiya nga atong ibilin sa mga susunod at darating pang henerasyon. Ligasiya nga maghatag og inspirasyon ug makatabang sa atong mga kabataan. Busa Exxon, naginaot ko kaninyo na kitang tanan nga mga Bisaya diri sa Mindanao. Maghiusan kitang tanan. Pangayoon ako ang inyong suporta Exxon nga unta mabalik ta sa Senado kay kini ang ginahimo para kaninyong tanan, para sa mga pobre. Mabalik ka unta kung nag-independent ka dahil wala ka namang record sa wala ka namang bad record sa Senado ngayon nasa alyansa ka ng mga magandang pangako. Para sa akin malabo kang makabalik dahil nadala na po yung mga tao sa mga magandang salita at gaya po ng sinabi ko, parang kahapon pa po ang mga banat mo sa pamilya Marcos ngayon nasa poder ka na nila o nasa lineup ka na nila, ay nakakalimutan mo yung mga binitawan mong salita. So kayo nang bahala mga kababayan, pero kaming mga Muslim malabo na po magtiwala sa mga ganyang salita dahil nasusubukan na natin na hanggang doon lang pala. Para po sa amin hindi na po kami mauuto o hindi na po kami makikinig sa mga ganyang mga salita. Maginaot ko sa aton na mga igsuon o mga Bisaya na kamunay bahala sa aton na senator, former Senator Manny Pacquiao, sa iyang ginapanulti o kamunang bahala kung ibubuto nyo o susuportahan nyo pa po siya. Gaya po ng sinasabi ko, kami pong Muslim ay abot po sa amin makakaya ay susuportahan po namin ang PDP lineup or lineup po ni former President Duterte dahil may tiwala po kami sa Pangulo po natin, may tiwala po kami sa former Presidente po natin na kung sino ang kung sino sa kanila ang endorse niya o in-endorse niya bilang Senado, bilang tatakbong Senado, ay ibig sabihin ay may posibilidad na yun ay may magawa sa bansa po natin, lalo na sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong dahil hindi na po basta-basta ang kahirapan dito sa bansa po natin. So ngayon mga kababayan, napakaganda po yung mga pagtitipon ng mga kapatid po namin na mga Muslim dyan po sa Pasay kanina. So, napakarami nila. Natutuwa rin po ako dahil parami ng parami ang mga supporters ng mga Duterte, ang mga supporters ng PDP lineup. Kaya malaking tsansa po na manalo po sila o may straight win po ang PDP laban dahil parami ng parami ang mga supporters. Na monitor niyo mga kababayan, nandun po sila ngayon sa
Caloocan area po. So napakadami din nagsapo ng mga kababayan po natin na mga tao dyan sa Caloocan. Talaga naman napakaraming mga supporters ni former President Duterte, lalo na si Inday Sara Duterte. Kaya gaya po ng sinasabi po natin, pagkasama po nila si former President Duterte sa pangangampanya po nila, ay malaking posibilidad na mas lalakas pa po sila o mas dadami pa po ang mga supporters nila, lalo na pag sumama pa si Inday BP Sara sa kanilang mga pangangampanya at si Senator Robin Padilla. Talagang landslide po mga kababayan, ay dadami po ang mga supporters po nila. So muli, ako po ay bumabati ng magandang gabi. Hanggang dito na lang po ang maiksing video po natin or mensahe po natin para po sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa mga sumusubaybay po.